Right, so yun mga TV no, para po sa mga naghahanap ng tutorial kung paano po ma-increase yung inyong GCash limit up to 500k. So panoorin nyo po itong video na to dahil tuturuan ko po kayo kung paano po mag-increase ang inyong GCash limit. So unang-una po is kailangan ay fully verified ang inyong GCash account, and kailangan is nakapag-submit rin po kayo ng valid ID dito. Ayan, so bago tayo magpatuloy ay i-check muna natin dito sa kanilang view benefits no. So dito nyo po makikita ang about sa verification levels no. So iba't iba po yan. So punta tayo dito sa pinakababa. Dito tayo sa how to upgrade no, dito sa GCash Plus. Makita nyo po dito meron po silang step na ipapasunod sa atin no. So dito sa GCash Plus kung makikita nyo kailangan ay fully verified ka na, and then step number 2, magpili ka lang dito sa option A at saka sa option B. So kung alin dyan ang mas prefer mo, kahit saan dyan, basta magawa mo lang. For example dito sa option A, kailangan mo lang i-link ang inyong BPI, Union Bank at saka Payoneer account. And once malink mo na, mag-cash in ka lang sa iyong GCash gamit yung mga bangko na na-mention dyan, and any amount naman po yung pwedeng i-cash in nyo. So if ever naman wala kayong BPI, Union Bank at saka Payoneer, dito tayo sa option B. So mag-open ka lang ng GSave account or GInvest and mag-deposit ka lang ng 100 pesos. So yan lang po yung deposit natin. So wag na nating dagdagan. So 100 pesos lang po siya. So sa ngayon, ang ituro ko sa inyo kung paano mag-open ng account sa GSave, kasi marami pa rin po yung mga nagtatanong doon sa comments natin dahil kailangan pa daw verified yung kanilang account. So ngayon, ituro ko sa inyo kung paano, and para mag-guide ko din po kayo. And by the way pala, sa mga nagtatanong kung kailan ang reset ng wallet limit. So every month po siya nagre-reset no. So kung if ever limit pa ang inyong GCash sa ngayon, so hindi mo pa siya magagamit. So ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano tayo mag-open ng GSave account. So itap nyo lang po dito yung GSave, and dito sa may save katabi ng wallet natin. Tapos click nyo lang po itong start saving, and dito pipili kayo ng kahit anong bangko dito. So for example dito kay sa Cebuana, pwede nyo lang po itap yan, and meron pong lalabas na ganito. After nyo mapindot yan, tapos merong lalabas na ganito. So ang gagawin lang natin, i-click nyo lang po itong update account info. So mangyayari ito pag hindi na masyadong ginagamit yung account natin. Pero after mo mag-click yun, mag-submit ka lang ng information katulad nung nag-verified tayo nung gumawa pa tayo ng account. And then ilang oras lang mag-reply naman agad si GCash na pwede na tayo mag-open ng account dito. So after natin mag-click yung Cebuana no, so ito po yung kasunod. So i-check nyo lang po yung box dito, and then click lang natin itong proceed, and after natin maklik yung proceed, continue lang, and then lalabas yung important notice. So okay lang natin, and yung mga information dito check nyo lang if ever correct na. So click nyo lang po itong kanilang terms and conditions, check nyo lang po yan, then continue na po tayo. And dito mga ka-TV no, is kung wala pa kayong TIN number, SS number, so skip nyo lang po yan since optional naman, and punta kayo dito sa account purpose sa pag-open natin, and makita po nyo dyan marami pong pagpipilian. So sa akin, click lang itong business, tas next na natin yan, and after natin ma-next is ganito naman po yung kasunod, source of funds natin. So after natin mapili dito, so pwede natin next no, so business, and then dito sa employment status, so kahit ano lang po dito no, so self-employed, and then nature of a name of business no. So for example, lagay ko lang dito is YouTube, so pwede naman kahit ano no, depende na sa inyo. And then anong type, so proprietorship tayo, tapos click na natin itong next, and after natin ma-next, may address na kayo na fill out dito. So kumbaga ito na yung pinaka-info natin sa GCash no. Next na natin yan, and then dito sa pinakasunod, kung makita nyo automatic na siyang nagno-no lahat. So wag nyo po i-yes yan, no lang po yan lahat. After nyo mabasa, pwede nyo na po i-click itong submit. Okay, so antayin lang natin mag-reload, and once na-submit na natin, so ito na po yung lalabas. Congratulations, and meron na tayong savings account dito. So ano yung kasunod na gagawin natin? Since meron na tayong account dito, so mag-deposit na tayo dito ng 100 pesos. Yan po yung pinaka-requirements dito ni GCash para mag-increase yung limit natin. So click natin yung deposit, and then dito po is automatic na yung GCash wallet natin, doon makakaltas. Tapos yung saan mapunta yung pera natin, so sa savings account natin. So lagay lang natin dito 100 pesos, so wag na nating dagdagan, okay na po yan. Tapos click na natin itong confirm, and dito makita nyo lalabas yung pangalan ng Cebuana, tapos click lang natin itong pay, and after natin maklik yan, so pwede na natin i-back ito, or click natin itong done sa itaas, and okay lang natin. And makita nyo po dito sa receipt
is deposit successful na po siya. So balik na tayo, click natin itong go to dashboard, and kung makita nyo dito, meron na tayong recent transactions dito na plus 100. Once tapos na tayong makapag-deposit dito ng 100 pesos, so wala na tayong ibang gagawin kundi antayin na lang natin na mag-text si GCash sa atin na nag-increase na yung limit natin. So kumbaga pwede na natin ito i-back or i-close yung ating GCash, no. So dito mga ka-TV, no, if ever wala pa rin nag-increase sa loob po ng isang linggo, so antayin nyo lang po, kasi in my case umabot din po siya ng halos isang buwan bago po nag-increase yung aking GCash limit. At yung iba naman is nasa 3 araw lang ay nag-increase na po yung kanilang GCash limit. So nagdepende po talaga siya sa account natin. And marami pa naman pong option dito, no, yung G-Invest. So hindi ko na ituturo yun kasi complicated po siya. So gagawin ko na lang po siya ng ibang video, no. So sa ngayon si GSave muna yung focus natin sa ngayon. And alam ko marami pong nagko-comment dun sa last video natin. So ito po sila ngayon. Kung makita nyo po dyan, iba't iba po yung reklamo nila dahil nga is hindi daw nag-increase yung kanilang GCash limit, no. So sa case po ninyo, if ever umabot na po ng taon or ilang buwan, so hindi na po yan normal. Siguro marami po kayong account na ginagawa dito or meron po kayong mga multiple accounts, kaya nga hindi po kayo napansin ng GCash mismo, kaya hindi po nag-increase yung limit niyo. Kasi yung iba talaga, may mabasa din naman kayong comment na nag-increase kaagad yung kanilang GCash limit. So ngayon, if ever nag-increase na ang inyong GCash limit, i-click nyo lang po itong withdraw, and dito po sa withdraw, automatic na po yan mapasok sa inyong GCash account. So ilagay nyo lang po dito yung amount, for example 100, tapos click nyo lang po itong confirm, and wait lang po natin mag-reload kasi nga minsan is napaka-loading po niya. And dito kailangan nyo lang po ng OTP. So ganyan po siya ka-safe dito, hindi po siya basta-basta ma-withdraw if ever wala pong OTP. And then once withdraw successful na, go to dashboard na natin, and pagka-click natin is mawala na po yung balance dyan, and makita nyo dito sa recent transactions, makita nyo po dyan na may withdraw na negative 100 pesos na po siya. So pwede na natin i-X to, and mapasok na yan dito sa ating GCash account. So ganoon lang po kasimple kung paano po mag-increase ang GCash limit nyo gamit yung GSave. Una is kailangan ma-verified po ang inyong GCash account and mag-open kayo ng GSave, and after that, once kapag-open na kayo ng GSave, pwede na kayo mag-deposit ng 100 pesos. And if ever increase na, pwede na kayong mag-withdraw para makuha nyo po ulit yung 100 pesos nyo. So hanggang dito lang po yung video natin. Sana nakatulong po, and gawa na lang ako ng ibang video or separate video kung paano naman po yung G-Invest.